Minsan ba napapaisip ka kung paano napapalinis yung mga polluted river? At yung paano pagde-determine ng mga endangered species? Kaya nga ano kaya yung science behind that, no? Science? Hindi lang science ginagamit dyan. Ginagamitan din yan ng calculus. Calculus, puro numbers and solving lang naman yan. Hoy, hindi kaya. When it comes to environmental science, tinutulungan tayo ng calculus para maunawaan natin yung mga bagay sa paglipas ng panahon. So, this calculus is tinutulungan tayo para malaman natin kung bakit nga ba kumakalat yung mga pollution sa ating environment, particularly yung pollution sa air and water. Katulad na lang ng paggamit ng differential equation. Isa ito sa mga ginagamit ng scientists upang malaman kung gaano kabilis nagbabago yung mga bagay-bagay. Alam mo ba, ang calculus ay hindi lang puro numbers at equations? Ginagamit din ito sa totoong buhay para protektahan ang ating kalikasan. Mula sa pag-monitor ng polusyon sa mga ilog hanggang sa pag-alam kung mabubuhay pa ba ang mga species na meron tayo. Malaking tulong ang calculus sa pagdedesisyon sa science, lalo na sa environment. Kaya tara, alamin natin kung paano. Sa aghampang kapaligiran or environmental science ay gumagamit ng calculus para malaman or magkaroon ng idea ang mga siyentista kung gaano katagal bago muling luminis ang isang maruming ilog or lawa. May equation na naglalarawan kung paano unti-unting bumababa ang populasyon sa paglipas ng panahon na ginagamit ng mga siyentista ng kapaligiran. Ito ang differential equation na maaari nating gamitin. dc over dt equals negative kc, where c is the concentration of the pollutant and ang t is time and k is the constant that shows how fast pollution breaks down or is removed from the environment or sa maruming ilog or lawa. And by taking this equation, mako-convert natin siya into Ct equals C e raised to negative kt. At para sa example natin, ang isang ilog ay may 100 mg per liter na polusyon. At ang natural na pag-breakdown ng pollutant ay 0.5 per day. Gamit ang formula, magiging ganito ang equation natin. Ct equals 100 e raised to the negative 0.25. Pagkalipas ng 3 araw, ang polusyon ay magiging Cg is equals to 47.2 mg per liter. Bakit naging negative 0.75? Dahil tinimes natin siya sa negative 0.25 at sa 3 araw, wherein magiging negative 25 times 3 equals negative 0.75. At sa pang-7 araw, may kita natin na mas bababa pa ang pollutant na na-breakdown sa lawa o ilog na ating pinag-aaralan. Gimagamit din ng calculus para protektahan ang mga endangered species sa pamamagitan ng population modeling. Sa pamamagitan ng mga differential equation, makikita ng mga scientifico kung lalaki, liliit, o mapubuhay pa ang iisang species. Ito ang tinatawag na logistic growth model. Gamitin natin sa halimbawa ang Philippine crocodile. Mayroong 50 crocodiles na may 10% growth rate per year at ang kanyang carrying capacity ay 500. At ito ang magiging equation. Pt equals 500 over 1 plus 9e raised to the negative 0.1, wherein ang 9 ay mula sa formula na K minus population over population is equals to 9. At para sa ating interpretation, after 5 years, ay magiging P equals 500 over 1 plus 9e raised to the negative 0.5. Bakit naging negative 0.5? Dahil itinimes natin kung ilang years na ang ating example sa kanyang growth rate. Kaya 5 times 0.1 is negative 0.5. At bakit naging negative? Ay dahil ayon ang kailangan nating sundan sa formula. At ang equals nito ay 95.
wherein magiging doble pa ang kanyang populasyon after 5 years ng ating crocodile. And after 20 years, same formula, ang kanyang kakalabasan ay 265, wherein mas magiging doble pa or mas marami pa ang population ng Philippine crocodile kung ipagpapatuloy natin ang pag-conserve sa kanilang species. Ganun pala siya. Kala ko, pure numbers and solving lang. Oo nga eh. Yung mga bagay din pala siyang pwedeng i-apply sa situation. Tama, kaya mahalaga rin intindihin ang calculus. Correct. Dahil isa ito sa mga patuloy na tumutulong sa atin at tutulong pa rin sa atin in future tulad nating mga future scientists. Oo, and syempre kasabay din doon ang tamang pangangalaga ng kalikasan para din sa ating kinabukasan, di ba? Tama. Sa buhay natin to guys. So, yes.